10 uri ng tao na dapat mong iwasan. Araw-araw nakakasalamuha tayo ng iba't ibang tao sa school, trabaho, mall o kahit nga sa tindahan. Pag bumili ka, mga taong makikilala mo at makakausap o makakasama na maaaring makapagbigay ng kasiyahan, lungkot, inis at minsan takot. Ito kasi dahil sa law of universe na tinatawag nating law of duality, na kung saan ang isang positive energy ay palaging may counterpart na negative energy. Ano nga ba ang mga uri ng tao na dapat nating iwasan? Kaya naman inihikayat kitang tapusin ang video dahil ngayong araw ay bibigyan kita ng 10 uri ng tao na dapat mong iwasan. Kaya naman simulan na natin. Number 10. Marites. Hindi na may kakaila na ang chismis ay bahagi na ng ating kultura. Sa katunayan, bawat barangay ay meron kang makikitang marites araw-araw na pinag-uusapan ang mga latest na balita. Subalit ang mga ganitong uri ng tao ay mapag-imbento ng mga kwento at minsan lang kung magsabi ng totoo, kung minsan ay exaggerated pa ang mga balita na ikinakalat nila na kadalasan ay ginagamit nila para makasira ng reputasyon ng isang tao. Kaya naman pinapayuhan kitang mag-ingat sa mga ganitong uri ng tao. Number 9. Bugnutin. Sila ang uri ng tao na mabilis magalit, mainitin ang ulo, kung saan sa una ay normal sila at hindi mo makikita ng sintomas o pagkainis. Sa simula ay kausap mo siya ng maayos hanggang sa unti-unti nang nagbabago ang kanilang mood, madaling mainis kahit na maliit na bagay o sa mababaw na dahilan. Kung tutuusin ay mahirap talaga silang kasama kasi hindi natin alam kung okay ba sa kanya yung mga bagay na ginagawa mo o sinasabi mo dahil baka inis na pala siya at itinuturing niya yung bilang seryosong bagay. Number 8. Palautang. Siguro naman halos lahat ay nakaranas ng hinga ng tulong pinansyal ng sino man sa ating kaibigan o kamag-anak at para tayo ay tigilan sa pangungulit ay pinahihiram natin sila. Pero kung ito ay nagiging habit na nila, malamang ibang usapan na yun. At kung minsan yung iba ay mahilig magpalibre kesyo wala daw silang barya kaya nauuwi sa utang. Yun bang alam nila na meron kang pera kaya sige lang sila sa kakautang at syempre malamang naranasan mo na rin na sa una ay mahilig silang magpaawa. Hindi nila direktang sinasabi na sila ay mangungutang pero dahil nga sa naaawa ka sa kwento nila ay hindi mo namamalayan na naabutan mo na siya ng pera. Number 7. Laging stress. Sabi nga nila kung may isang bagay kang gustong maabot ay paghirapan mo ito. Pero sa sobrang busy o subsub sa trabaho ay hindi na nila namamalayan na nawawala na yung work-life balance ng isang tao. Kaya sa huli ay hindi na nila namamanage ng tama yung oras nila. Kaya naman ang ending ay lagi na lang silang stress. At malamang pag nakakwentuhan mo ang ganitong klase ng tao ay nakapagbibigay siya ng negative vibe sa'yo dahil wala nang bukang bibig ang mga ganitong uri ng tao kundi problema. Dagdag pa dyan, mainit din ang ulo nila pag nasa paligid mo sila na posibleng mahawa ka rin sa ganitong klase. Number 6. Mayabang. Alam mo ba na may dalawang klase ng taong mayabang? Una ay may pagyayabang habang ang isa naman ay nagyayabang-yabangan. Kung saan ang nagyayabang-yabangan kadalasang pabiro nilang dinadaan yung mga sinasabi nila. At yung may ipagyayabang naman kadalasan ay ipinagmamalaki nila ang mga bagay na meron sila na nakakaangat sa'yo. Yun bang mga pabida sa lahat? Number 5. Judgmental. Siguro naman ay may ideya ka na kung anong ibig sabihin nito. Sila yung mga taong mahilig manlait ng kapwa, gawing katatawanan o mali yung pangit na nakikita nila sa ibang tao. Malimit silang makasakit ng damdamin ng ibang tao o sa mga nakikita ng kanilang mga mata. Kadalasan pa nga tapos na yung pangyayari pero marami silang side comments na hindi naman totoo. Kumbaga para sa kanila sila ang pinaka-perfect na tao sa mundo. Number 4. Mahilig manisi. Sila yung mga taong mahilig magtuturo o sa blame game. Yun bang walang magaling na tao sa paningin nila at hindi nila matanggap ang kamaliang nagawa nila. Mahilig din nilang i-assign sa ibang tao yung pangit na nangyari kasi nga naman dapat mabango siya sa paningin ng iba. Yung minsan lang umako ng responsibilidad pero marami ang mali at nasa iba ang sisi. Number 3. Crab mentality. Sila yung mga tao na gustong umangat sa buhay pero sa pamamagitan ng paghatak sa iba, pababa. Sa madaling salita ay ayaw nilang nalalamangan sila. Kadalasan may ganitong tao dahil sa inggit o selos kung saan sisiraan nila ang kanilang kapwa o maghahanap ng damay sa kanilang kasalanan. Number 2. Balat sibuyas. Tulad ng sibuyas, sila yung mga taong manipis ang balat. Kapag sinabi ng ganito ang isang tao, siya ay sensitibo sa mga negative comment. Natutuwa naman siya pag nakakarinig siya ng mga papuri mula sa ibang tao.
Subalit pag siya ay nabigyan mo naman ng isang comment na hindi masyadong maganda sa kanyang pandinig, ay mabilis silang makaramdam ng inis, lalo na kapag hindi maganda ang naririnig nila ng paulit-ulit galing sa'yo. Number 1. Toxic na tao. Ang panghuli ay yung mga taong toxic na walang alam gawin kung di hilain ka pababa, na kung saan marami silang masasakit na comment na sasabihin sa'yo na mapapaniwala ka kahit hindi naman ito totoo. Kung minsan pa nga pag alam mo ng toxic siyang kasama, marinig mo pa lang yung pangalan niya o makita mo pa lang siya, parang allergic ka na kasi nga feeling mo ay problema na naman ang dala niya. Bilang payong kaibigan, hanggat maaari ay dapat mo silang iwasan, pero hindi mo naman sila kailangang awayin. Siyempre, iba-iba talaga ang tao. Kaya naman ang tanong, ang pag-iwas lang ba sa kanila ang mabisang solusyon? Comment down below.